Uy, kagwapo man. Gwapo ba ako dyan? O, mukhang Taba ng mukha ko dito. Hello po, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. umaga pala. Alas 11. Umaga, tanghali, gabi. Yan. Ay, bangal daw. Good morning, good afternoon, and good evening. Yan. Tapos sa Binisaya, mayang buntag, mayang udto, mayang hapon. gabi. Mayang hapon. Ay, udto o gabi iba. Oo. Kasi, siyempre, bakit ganun ang ating pasok? Kasi, siyempre, sa ibang lugar kasi, magkakaiba kasi ang oras, no? Kaibang oras. Lalo na sa parting US, ganyan. Araw sa atin ngayon, gabi sa kanila. So, yan po mga ka-journey at isang maulang hapon. Ay, papaalam. Paalam na po si Kuya Noy mga ka-journey. Papaalam. Na hindi mo na daw niyo siya makikita sa vlog. Bakit? Kasi papunta na po siya ng ibang bansa. Pambihira naman yan. Kapag kasarap naman siya ng buhay niya, wag doon sa ibang bansa, ano? Meron po kasing nag-ano sa kanya na Na ano? dadalhin daw po siya sa ibang bansa. Para. Pakisamahan lang daw niya po yung nakiusap. Kumbaga, isang taon lang daw po. Tapos, Mukha mo, magkaiba. Pero Mawala nga lang sa saglit yung paningin. Mawala lang sa paningin. Grabe kaagad yan asan yung papa mo? isang taon lang naman. Isang taon lang. Oo. Pero bawat buwan may padala. Agoy, gayahay. Pero kailangan daw anakan mo. Grabe ka naman. Huwag ka naman magsalita ganyan. Mambira ka Gusto mo rin. Yung po mga ka-Jun umulan. Yes. Malakas ang ulan. Tapos nawala. Tapos ewan ko dito mamaya, baka ulan na naman. Ganito ang kondisyon ng panahon ngayon kasi nga 'di ba may bagyo pero nakalabas na. Ano ba may pangalan niyo bagyo? Nakalimutan ko yung bagyo. Iyan ang pangalan ng bagyo. Naalam mo na kung anong bagyo, pangalan? Yes, alam ko na po kung anong bagyo. Siki. Si Bagyong Quiapo. Pero mayroong susunod na Bagyong Luis. Opo. Pero yung Luis ay hindi pa yon basta si Quiapo ay palabas na ng Babuyan of Island ba yun? Pero habang lumalabas siya, lumalakas naman yung hangin. Malakas po pero hangin. dito sa atin walang hangin, dito sa part ng Bulacan mga ka-Johnny walang hangin, pero maulan siya. Pero pabor sa mga magsasaka ang tubig ulan kasi kailangan nila talaga ng tubig dito. Kaya kasi pag walang ulan nagpapatubig pa sila o huhugot gumagastos sila ng gasolina, diesel ang ginagamit nila para lang mapatubigan yung mga palayan. Pero malaking tulong pagka ganitong bumubuhos madalas ang ulan kasi yun nga kailangan sa mga magsasaka. So shout out sa mga magsasaka kay Kuya Mando. Si Kuya Mando. Tuwang-tuwa si Kuya Mando kasi nakakaminos-minos na siya sa diesel. So yun po mga ka-journey, ang pinakapaksang usapan ng ating vlog ngayon ay yung aming pagpunta sa araw ng kinabukasan patungo sa PGJ. Ano po mga ka-journey, kasi kukunin na namin yung aming resibo. Yung resibo na yon, doon naka-insert yung mga materials na gagamitin para sa aking CT scan. Ganun pala yun. Siyempre nga, nasa government tayo lumapit, no? And hindi natin kaya yung private. Doon lang tayo sa public. Yun ang asikasuhin bukas. Resibo, tas ibigay sa kanila sa ambayan. Basta ganun ang magiging system ng proseso. After na maibigay namin yon, siguro kung ano pa yung iba pang advice na gagawin, ay yun ang gagawin namin. Sunod doon, pwede na kaming umuwi. And then, hihintayin na lang namin yung araw ng aking pagpapa-CT scan. Batay doon sa ano ba ito naman ito pala Sandali ko naman sa lamin ko. May nabasa akong dyan Yan. Yung ayan po, wait lang po mga ka-journey ha So ito po yung kanyang CT Imagining Pro procedure preparation para po sa CT scan niya ng whole lower abdominal. Yan. Whole lower abdominal dito. With contrast. Yan. Marami siyang kailangan mga ka-journey, dalhin ang mga sumusunod. Opo.
lopamidol, losehol. Kung gagamitin sa contrast, kanula, 2 piraso. kanula, Tapos kanula, foliga, 18 catheter, catheter, may catheter pa. folic catheter. Folic catheter. Ika-catheter pala ako. Mineral water, isa, underpad, kailangan to, adult diaper, ayan, extra tissue of pamalit na damit, 8 oras na walang kakainin, iinumin for 8 hours sa uminom ng Yun yung resibo pala na itinutukoy. May resibo kasi ito yung mga ito eh. Yun ang ibibigay doon sa kanila. Sa tapos pharmacy ba yan? stonogram, pumunta ng puno ang pantog. Yun Yun ang binanggit ko nung nakaraan sa live eh. Ibang procedure na hindi nakasulat sa taas, hindi nagagamitin. Tapos ito yung dadalhin mo, ang sumusunod. Bring the following. Yun nga, lopamidol, loxelhol, 2, tsaka kanula. 4 na oras na walang kakainin o iinumin. Huwag kalimutan dalhin ang request form sa araw ng procedure. Ito yan. Tapos, meron pa siyang pinapagawa sa iyo. Yan, kukuha tayo doon ng Napakarami pa pala itong gagawin mga ka-journey. meron pa tayong gagawing test bukod sa bagong laboratory mo ng keratin. Di ba tapos na tayo nag-submit nun? Bago mag procedure nun, may 1 week, kailangan magpapakuha ka uli. So 1 week before. So ibig sabihin, baka bukas ito yung tatrabahoin natin din. 2 yung laboratory mo doon. Ano po mga ka-journey, whole abdomen talaga nakalagay. Ano po, yan ang ano sa akin sa CT scan. Whole abdomen. Ayan. Whole abdomen talaga nakalagay. Tapos dito naman sa itaas with contrast. Tapos ang dami pala itong clinical history. Ano ba yun? Tapos kidney creatinine, ito pala kidney function test. Ito pala yung kailangan. Isa pa, yan, isang creatinine ulit. Test, kidney function test, creatinine. Ito kailangan pala to. 2. Adi meron na nga Kukuha nga uli, papa ng bago, ang tigas ng ulo. Ibig sabihin ano na to, expired na to, hindi na to po Oo pwede. nga, ni. Naalala ko pala tumakadyon, ito yung kinuha namin nung nakaraan nung dito kami sa dito sa dito lang malapit sa San Miguel General Hospital. Sa private naman kinuha to eh. Yan sa St. Michael Laboratory. Ibig sabihin expired na pala to. Ibig sabihin 1 month lang pala halos ang ano nito. So yun, kukuha kami ng panibago nito ulit. Magkano lang binayaran itong 100 plus ano po. So panibago na naman ulit. Ngayon po ay Monday, no? July 27, 2026 mga ka-journey. Ngayong araw na to ay umaraw na, no? Kahapon ay maulang araw kahapon mga ka-journey. Hindi tayo makakalakad-lakad ng kuan. Gusto natin mamasyal, din natin magagawa kasi nga maulan, no? Dahil nga itong bagyo na nakalabas na ng Pilipinas, ano po, si bagyong Quiapo. Kaya lang mayroong parating na sabi nila ay bagyong Luis ba yun, mga ka-journey. So mag-ingat tayo. Sa Hong Kong ay malakas daw ang hangin doon kahapon. So mag-ingat tayo mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, ano po, lalo na doon kay kay Tita Lins, ano po, kay Tita Lins Mix Vlog. Ingat po kayo dyan, tita. So ngayon for today's vlog mga ka-journey ay pag-uusapan natin yung ating lakad nitong dapat sana itong araw na ito yung lakad namin patungong Kabanatuan, no, PJG, no. Hindi
hindi kami nakapunta ngayon, araw na to. Kasi madaling araw pa lang kasi mga ka-journey dito. Kanina, madaling araw, ano po, ay maulan. So, hindi na kami nagpupumilit ni Ate Mings na umalis kasi ang inaalala nga namin baka magtuloy-tuloy. Hirap kasi umalis ng ganun mga ka-journey, maulan. Sobrang napakahirap. Kasi pag nag-commute doon, sakay, baba, sakay, ganun. So, mahirap. Sabi ko kay Ate Mings, paanuhin mo natin yung panahon kasi masama ang panahon po eh. Dito kasi panay ang ulan, dito sa parting Bulacan, ano po. Maging sa ibang mga lugar, sa parting Visayas, Mindanao, ay grabe ang ulan doon, no? Hindi lang basta na ulan ay may kasama pang mga pagbaha, ano po. Hindi lang basta ulan, may kasama pang pagbaha. Kaya dito sa metro naman, ulan-ulan lang, ano, wala naman siyang hangin. Pero hindi naman nakakalika ng sobrang pagbaha. Ewan ko lang sa metro Manila, ano, kasi dito ulan, tapos mawawala, uulan, ganun, parang ganun lang ang naging sistema rito. Ulan, mawawala, tapos maya uulan na naman ulit. Pero ganun pa man, ay siyempre nandun pa rin yung pag-iingat natin mga ka-journey. Mahirap kasi yung lakad ng lakad na masama ang panahon. Kaya sabi ko kay Ate Meng, sa halip na ang schedule sana namin sa pagpunta sa Kabanatuan ay ngayon, yung araw na ito. Ngayon, ipinagpaliban muna namin ni Ate Meng kasi mahirap sa palaran niya, alis tayo ng masama ang panahon. So siguro bukas mga ka-journey ay baka tuloy na kami bukas Martes, ano po. Ito yung continuation sa vlog kahapon mga ka-journey. Ngayon ay pakita natin yung mga kailangan namin kukunin ulit, yung sa creatinine, tapos meron pang iba, no. So bukas lalarga kami natin. Sana nga hindi na uulan kasi kahapon sadyang napakahirap. Ang hirap dumaan pati diyan dito sa labasan mga ka-journey. Grabing putik talaga. Eh kung magmotor naman kami patungo doon, hanggang doon lang sa labasan ang motor. Oh. Iwan namin doon. Di sabi ko kay Ate Mings, paahinin natin yung ulan. Patilain muna natin or anuhin natin yung panahon. Kasi napakahirap po eh. Sobrang napakahirap po talaga mga ka-journey. Mahirap umalis. Hanggang lalo pat maglalakad kami dyan, napakaputik, sobra. Di sabi ni Ate Mings, sige, bukas na nga lang, no, Martes lalarga kami kasi yun nga ang banggit doon sa ospital ay before 1 week before ang CT scan ay kailangan bumalik kayo rito para asikasuhin lahat ng mga kailanganin. Mayroon na kaming kukuning resibo at i-submit namin doon sa anong tawag nito, yung kuhaanan ng mga gamot mga ka-journey. Tapos yun ibibigay nila sa amin yun. Pagkatapos pag nabigay na sa amin, ipo-forward naman namin doon sa opisina, doon sa yung pinuntahan namin nung sa information yun eh. Basta doon namin ibibigay yun kasi sila na ang magiging bahala nung pagdating na ang schedule mismo. Basta marami pa kaming gagawin doon mga ka-journey. Kaya yun ang kailangan naming tapusin bukas kasi para pagdating ng August 5 wala na kaming problemahin pa, no. Kumbaga set up na lahat ang kailangan ng doktor, andyan na, no. Relax din ako dito, bawal magpuyat, bawal mapagod, at saka ang tawag nito, kailangan wala akong kain. Pagtungtong ng 10 o'clock ng gabi, hindi na ako pwede kumain mga ka-journey hanggang kinabukasan na yun. Tapos ang tangi kong iinumin yung gamot na nandoon sa kanila, no? May 1 litrong mineral water ba yun, tapos na may kasamang gamot, yun ang aking iinumin. Kasi ang sabi, kailangan puno yung aking pantog bago nila ako isasalang sa CT scan. Tapos mayroon pa, may extra diaper, may mga ganun pa, extra damit. So ang dami ang dami nilang gagawin sa akin mga ka-journey. At yan ang aking laging iniisip. Lagi ako nag-iisip sa bagay na yan mga ka-journey.
kung ano man ang magiging resulta, ano po. Pero sabi ko nga sa sarili ko, kung ano man yun ang resulta, kasi ito bali ano to, second para second opinion to kasi mga ka-Johnny. So panibagong CT scan, at doon malalaman kung sa loob ng 3 taon na po ang nakalipas, doon malalaman kung cancer free na ba ako or need na isa lang sa chemotherapy. So bahala na ang Panginoong Diyos, mga ka-Journey. August 5 pa naman matagal-tagal pa yon. Sabagay, hindi na matagal, mga ka-Journey. Sandali na lang kasi ano na ngayon 27 na po ngayon. Nakaka-tense, nakakakaba, basta halo-halo na yung aking naramdaman, mga ka-Journey. Pero sabi ni Ate Mex, maging relax ka lang, huwag kang masyadong mag-isip, huwag kang masyadong kakabahan, huwag kang masyadong matitense, kasi nga siyempre sarili ko to sabi niya, sarili mo yan, kailangan i-condition din ang sarili mo, pati isip mo, huwag kang masyadong magpaka stress, kasi mas mahirap. Ay talagang inano ko naman, nilalabanan ko naman yung bagay na yan, mga ka-Journey. Kaya nga minsan dinadaan-daan ko na lang sa mga pakikinig ng music, ano na lang, naisipan ko na wag lang akong mag-isip ng mag-isip kasi nga biro, no, mga ka-Journey, yung aking karamdaman na hindi to biro. Maski sino naman po siguro kung sa kanila man nangyari ito, talagang hindi biro po kasi ito laban talaga ang ano dito laban talaga, pag-asa sa pag-asa, pananampalataya sa pananampalataya. Pero ako buong pananampalataya, mga ka-Journey, na maging okay din to, kung luluobin nawa ng Panginoon Diyos. Sana nga sa araw ng CT scan at sa resulta nun ng CT scan ay ang tangi ko lang hiling, mga ka-Journey, sana maging okay, no? Wala na akong dapat alalahanin pa. Sa madalit sabi, sana maging clear na po ang lahat, para payapa ang isipan ko, wala akong naging pangamba, at tuloy lang. Higit sa lahat, tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Habang binibigyan pa tayo ng lakas, buhay, may malinaw pa na kaisipan, ay ipaglingkod natin to sa Panginoong Diyos. Iyon naman talaga higit sa lahat po bago ang ibang mga bagay, sa Panginoong Diyos muna ang ating unahin. So yun ang hiling ko, sana may awa ang Panginoong Diyos na magiging okay ang lahat. Pero sabi ko rin naman sa mga anak ko, kung ano man ang magiging magiging resulta, no? Kung ano man ang magiging resulta, at sana tanggap ng bawat isa, tanggap ng lahat, lalo sa panig ng mga pamilya ko, tanggap nila kung ano man ang magiging resulta dyan. Tapos kung ano man ang magiging prosesong gagawin dyan, ay handa kaming lahat na harapin, ano po, mga ka-Johnny. Kasi kung sasaganan sarili ko lang talaga, minsan ang dibdib ko minsan naninikip, minsan parang hindi ka makakahinga, kaiisip, kasi iniisip mo pa lang, parang ramdam mo na kagad dito sa puso mo na parang ang bigat. Pero hindi kasi po pwedeng ganun mga ka-Johnny. Kaya ang ginagawa ko, nililibang ko talaga. Araw-araw yan, nililibang ko lang. Kung ano yung naisipan kong malilibang ako sa bawat oras na lumilipas.
pilit akong umiti, pilit na naging okay ang aking pakiramdam. Lahat ng aking gagawin ay iniisip kong okay lang lahat, bagaman may mga pagkakataon na wala talaga sa kondisyon ang katawan ko. Madalas naman po yun, mga ka-journey. Noon pa man ganun na yung aking kondisyon. Hindi na talaga katulad ng dati. Napakalaki talagang pinagkaiba kung ikukumpara sa ngayon sa dati. Dati nagagawa ko, kung magtrabaho ako, pag sinabing walang uwian, okay lang sa akin. Lumalaban ako ng yung ikang ay bakbaka na trabaho. Pero ngayon iba na. Sobrang ang layo ng pinagkaiba. Kaya yan, isa sa naging dahilan kung bakit kung minsan lagi ako nag-iisip. Kasi yung dati kong ginagawa na di sana hindi sana naging ganito ang aking pamilya, hindi naging ganito yung aming takbo ng pamumuhay, na kahit papaano naitataguyod ko talaga, nakapagbigay ako sa kanila ng maayos na kinikita ko. Dahil pag ako tumarabaho talaga, mga ka-journey, nung araw ay talaga namang sagad talaga, walang talaga. Sabi ko nga kung walang uwian. Pero ngayon kasi hindi na ko na nagagawa. Yan ang isa sa iniisip ko rin sa pamilya ko, na sa halip na mapagbigay ako ng maayos na pangangailangan nila, ngayon ay hindi na, kulang-kulang na ang aking maibibigay sa kanila. Kumbaga, hindi na talaga nasasapat sa madaling sabi. Lalo pa ngayon, mga ka-journey, na sadyang napakahina ang ating Diyos. Pero alam ko na yon na may darating talagang ganitong tagpo, mga ka-journey. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon, sa bagay noon pa man ang Diyos ko talaga, hindi naman yan hindi naman yung nagpipirmis na laging maganda. Meron talaga at mababa, minsan maganda rin naman, minsan hindi. Pero ako naman, matyaga ako sa bagay na yan kasi kumbaga nasanay na ako sa ganun, mga ka-journey. Yung aking Diyos ganun lang talaga. Pagka mahina talaga, okay lang sa akin yun. At kasama na sa buhay po yan, mga ka-journey. Habang naglalakbay tayo sa daigdig na ito, ay talagang mayroong ganito tayong masasagupan. Kasi isang uri ito na problema na kailangan mong harapin. Kaya ako, di na bagong bagay sa akin yan. Kung may mga tagpo na ganito na sadyang napakaya, parang iisipin mo na nga lang kakayanin pa ba yung aking pangangailangan sa pamilya ko? Nakakasapat pa ba? Pero sanay na kami sa ganito. Kung hirap lang din naman ang pag-uusapan, nagdaan din naman ako noon pa, nagdaan naman ako sa ganung hirap. Ibig sabihin, hindi na bagong bagay sa akin to kung nangyari man ito ngayon na talagang sabi nga napakababa ang ating kinikita. Sanay na ako, pero naranasan ko rin kasi sa aking pagsisikap, naranasan ko rin kasi na yung pagsikap ko noon ay talagang naibigay ko sa pamilya ko. Kasi nga okay pa ang ating kondisyon ng ating katawan, wala pa tayong iniinda, hindi kamukha ngayon na kumbaga gugustuhin ko man, hanggang sa isip na lang na sabi, kaya natin gumawa niyan, sige. Sabi ko gusto kong magtrabaho, hindi ko na magagawa. Kasi kahit gustuhin ko man sa sarili ko, sa isip ko kaya pa, pero sa katawan mo hindi na. Pangalawa, 100% na hindi ka natatanggapin. So maaari makapasok tayo na isang trabaho nung hindi kumpanya. Ika nga, kung sabihin natin sa mga tao lang nakakakilala mo, makiki-extra ka, pwede. Pero kung sabihin mong katulad dati na magpirmis ka sa isang kumpanya para kahit papaano sabihin natin tatargetin mo, ma-regular ka, sa ngayon malabo na, mga ka-journey. Katulad dati regular ako sa trabaho bago ako napadpad sa social media, bago ako nakilala sa social media, mga ka-journey, isa ako regular sa isang trabaho sa isang kumpanya, regular ako doon Kaya lang, napunta nga tayo sa napakilala tayo sa social media,
Kaya ito na naging trabaho na ko ngayon. Pero ang totoo, regular po ako dati, mga ka-journey. Pero wala na yun eh. Tapos na yun. Hindi na natin mabalikan yun. Dito na tayo. Kung saan tayo ngayon nagsimula, eto na ngayon ang ating nagiging trabaho. Pangalawa, hindi na nga tayo makapasok sa kumpanya. So, ito talaga ang magiging trabaho ko. Kaya sabi ko nga, mag-views man ng malaki yan o hindi, okay lang mga ka-journey. Matitiis namin yan. Kaya kong tiisin ang lahat ng ito. Kasi ito na yung ibinigay ng Panginoon Diyos. So, kailangang harapin. Kailangang harapin. Kaya bukas, maaga kami. Kung hanggat maaari, maaga. Para pagdating doon ay makapila agad. Sana nga hindi na uulan, no? Sana hindi uulan. Kasi ngayon umaraw eh. Gumanda yung panahon eh. Sana wag uulan. Kasi napakahirap talagang gumalaw dito mga ka-journey pag maulan. Sobrang hirap. Pero sabi ko kay Ate Mengs, sabi ko rin na sa kanya kanina, paano kung uulan pa rin yan, hindi pa rin tayo lalarga. Palapit ng palapit yung ano. Hindi kako kung sakasakali man talagang uulan pa rin yan, ay mapipilitan na tayo talagang pumunta. Wag natin maghintay kung sakali uulan pa rin yan. Kung halimbawa lang, kasi ngayong araw to naghintay nga kami na umaraw, ayun, gumanda ang panahon. Sana bukas ganun pa rin, no? Pero kung talagang hindi pa rin yan titigil, tuwing hapon po kasi at napapansin namin dito nga, tuwing hapon umuulan talaga. Tapos minsan gabi, yan. Sana hindi na, no? Hindi na makakaulan to bukas para talagang tuloy na tuloy kami. Pero sinabihan ko na rin si Ate Mins na kaya muulan yan bukas o hindi, basta tuloy na tayo kasi ang araw paiksi ng paiksi ang araw doon sa schedule na binigay sa amin na August 5. Sabi nga 1 week before kailangan namin bumalik. So sikapin talaga namin makapunta bukas, no? Abangan nyo po yun mga ka-journey kung ano po yung magiging ganap doon sa aming gagawin kasi iba-vlog ko naman po yun mga ka-journey. Kanya lang, medyo limitado lang tayo sa pag-vlog doon. Kumbaga, i-explain na lang natin after na ipaliwanag sa atin ng doktor kung saka lang namin may explain doon sa vlog. Kasi hindi naman tayo pwede mag-camera doon sa mismo sa harap ng doktor kasi bawal. So yun lang, aabangan nyo na lang po yun mga ka-journey. Malapit na talaga. 1 linggo na lang halos, mahigit, no? Kaya kakabaka sa totoo lang kinakabahan talaga ako kung ano ang magiging resulta Pero bahala na, sabi ko nga, bahala na, no, mga ka-journey. Abangan nyo na lang po yun kung ano po yung magiging result, no? Kaabang-abang nga itong gagawin natin yung gagawin kong CT scan. Kaabang-abang talaga ito kung anong magiging resulta. Abangan nyo na lang po yun mga ka-journey kung anong magiging resulta dyan. At kung ano man yan, sabi ko na nga sa mga anak ko, tanggapin natin pare-parehas. Kumbaga ang lahat ng ito ay ipasa Diyos na lang natin yan. Lahat ng mga pinagdaanan, ipinapasa Diyos ko na yun mga ka-journey. Nagdaan na yun nakalipas na yun, tapos na yun. So yun nga, sabi ko panibagong journey na to na aming tinatahak ngayon. At sana darating sa isang pagkakataon na magtagumpay, no? Magtagumpay sa itong kinakaharap namin, magtagumpay kami diyan. At sa amin pong itong munting hanap buhay na ito ay sana uusad at magtagumpay din, no? So relax lang.
So yun ang mga may mga nagsasabi na maraming mga nagiging din katanungan ng iba. Kumusta na ika kayo? Minsan ano mo diyan sa mga messenger, kumusta na ika kayo? Anong balita sa inyo? Okay pa ba kayo diyan? Okay lang ba ang inyong yung aming lugar dito? Nagustuhan ba? Mga ganun. Sa akin naman, okay naman, wala naman naging problema dito mga ka-journey. Na sasanay na kami sa ganitong senaryo, yung maulan, pag umuulan, maputik. Pagka tanghali, pag mainit, di mainit din. Mas okay naman dito, di hamak. Kumpara ko doon sa metro. Pag mainit doon, maaga pa lang, sobrang init na. Pagka tinamaan na yung pader na bato na sikat ng araw, nako, ayan na. Tuloy-tuloy na hanggang sa maghapon maka-journey yung init. Hindi ka mukha dito, mainit man dito rin, hindi ka man, kumbaga, hindi mo matatakasan talaga, mainit talaga, pero natitiis, kaya kasi pagka buksan lang namin yung mga bintana na yan, okay na magtagus-tagusan na yung hangin. Tapos meron naman kaming pagpipilian kung gusto namin doon sa labas, napakasarap magtambay sa labas. So, okay lang kung ikumpara ko naman sa metro. So yun, may mga nagtatanong kung ayos ba kami rito, okay lang mga ka-journey, walang problema. At salamat dun sa nagmamagandang loob, pangunahin si Tita Charmaine, no? Si Tita ng Australia, yun yung kanyang pagpapakilala sa amin noon. At siyempre sa may-ari ng lupa, no? Tanggap kami rito na makapagtirik, no? So thank you very much sa kanila. Kay Tita Charmaine, maraming salamat. Kay siyempre kay Kuya Mando, kay Ate Flor, salamat sa kanila din, sa kanilang buong pamilya, at napagbigyan tayo na makapagtirik dito sa pangunguna nga ng pakikipag-usap doon ni Tita ng Australia. Ano po mga ka-journey? So yun, abangan nyo po, may 1 linggo na lang mahigit, mag-ano na tayo, mag-CT scan na po ako. So kung ano man yung aming mga vlog sa araw-araw mga ka-journey, dahil hindi naman kami nakakalabas, so yun lang po yung daily routine namin dito, yung family vlog namin, sa pamilya, sa pang-araw-araw namin dito ang ginagawa. Ayun, ang sabi ko nga noon sa mga nagdaang vlog ko, pagkatapos nitong Thanksgiving namin, tapos na kahapon, ay magbablog kami sa labas ni Ate Mengs, papasyal-pasyal kami ba kung saan kami po pwedeng mag-vlog sa mga journey. So abangan nyo po yun. Uunahin muna namin itong lakad namin bukas. Pagkatapos nun ay ano na tayo, unwind tayo kung saan tayo po pwede. Magaman masama yung panahon ngayon, pero sige lang, try lang natin kung saan tayo po pwede mga ka-journey. Ano lang natin yung sarili natin, may pahinga sa mga yun bang mga isipin, baguhin muna natin yung system. Magpakalibang-libang muna tayo sa labas, kasi dito ang ating vlog ay nakaikot lang dito talaga, nakaikot lang dito kung ano yung mga ginagawa namin dito. Yun lang naman nagiging vlog namin. So ang gagawin namin ngayong pagkatapos nitong pagpapa-check up namin doon, o pag-asikaso ng aming pong mga kailanganin sa darating na CT scan, pagkatapos niyan mga journey ay lalakad kami ni Ate Mengs, tulad nung dati mga ka-journey. Abangan nyo po yun, tulad nung mga ginagawa namin dati, na mag-rides kami ni Ate Mengs kung saan kami pupunta. Yan. So yun lang, maraming salamat po sa simpleng vlog na ito, na kunting info lang patungkol sa ating pong gagawing pagpapa-CT scan po mga ka-journey. At thank you very much po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa akin
may mga ilan-ilan pa na mga sumusuporta sa akin mga ka-journey, no? Nakikita ko sa mga views ko araw-araw ay sadyang sobrang napakababa ang mga views ngayon. Pero okay lang yan mga ka-journey, naintindihan ko po kayo, naintindihan ko po kayo sa bagay na yan. Basta ako, tuloy lang ang pag-vlog ko. Sa abot ng aking makakaya ay hindi tayo titigil. Kasi ito na yung pangunahing hanap buhay ko eh. Ba't ko pa ito ititigil? Eh kung meron lang sana akong ibang pagkakitaan, kung hindi lang ako nagkaganito eh, bakit hindi? Kanya lang eh, sabi ko nga, doon sa unang bahagi ng aking sinasabi ay hindi na talaga po pwede. So dito, magtitiis ako rito kung ano man yung gaano man yung kikitain ko rito, okay lang. Okay lang. No, normal naman 'yan sa social media. Hindi talaga sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang views mo. Ganoon talaga, up and down lang yan eh. Minsan mataas, minsan mababa, minsan tataas na naman ulit, minsan mababa. Okay lang 'yun. Okay lang. Ang mahalaga may kikitain pa rin ako kahit papaano mga ka-journey. So maraming salamat sa inyo pong panonood at pagtitiwala mga ka-journey. Sa lahat po ng mga viewers, silent viewers, mga sponsors, sa mga bagong pasok sa ating channel, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pagtsatsaga sa panonood sa aming pong mga vlogs, no, araw-araw, yung aming daily vlogs, no, sa pamilya, na family vlog, no. Tapos yung daily routine namin dito, kung anong mga ginagawa namin sa araw-araw, ano po. Salamat sa inyong pagtsatsaga. Salamat sa inyong panonood mga ka-journey. God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang. See you on next vlog mga ka-journey. Bye-bye.